Pagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng iyong mahal, huwag natin yung hadlang na mahal, ang pagsasakatuparan ng miting niya'y kalooban. Pagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? At naniniwala po ako na ang panahon ng Kwaresma ay hindi po panahon na kung saan tayo ay nakasimangot at malungkot. Kaya pwede nyo din ngitian ang inyong katabi. Dahil ang panahon ng Kwaresma, higit sa lahat mga kapatid, ay panahon ng pagbabalik loob sa Panginoon. At ang tunay na bumabalik sa Panginoon o bumabalik loob sa Panginoon ay tunay na maligaya. Hindi panahon ng kalungkutan, ngunit ang tunay na pagbabalik sa loob sa Panginoon
ay nagdudulot sa atin ng puno ng kaligayahan. Kaya hayaan po ninyo na sa umagang ito, mapagnilayan po natin kung ano ho ba ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo. At naniniwala po ako, marami pong mga Katoliko, maraming mga Kristiyano ang pupunta sa simbahan sa araw na ito upang magpalagay ng abo. Lahat po ng simbahan ngayon, punong-puno ng tao. Tila naglalabasan ang mga Katoliko sa panahon o sa araw ng Miyerkules ng Abo. Pero mga kapatid, ano ho ba ang kahalagahan o pinapahiwatig o pinapaalala sa atin ng abo? Tandaan po natin mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin nung nilikha ng Diyos ay nagmula sa lupa. At ang paniniwala natin, darating din ang araw na kung saan ang bawat isa sa atin ay magiging abo o magiging alikabok. Mula sa pagiging alikabok, babalik sa pagiging alikabok. Kaya nga mga kapatid, kung mamaya lalagyan tayo ng abo at sasabihin sa atin, magsisi ka sa iyong pagkakasala, minsan mas magandang ipaalala sa atin, balang araw, mamamatay ka din. Hindi ho isang palamuti ang paglalagay ng abo sa ating kanoo, kundi ito'y pagpapaalala na balang araw, lilipas din tayo sa mundong ito. Balang araw, mawawala din tayo sa mundong ito. At kung ganun ang ipinapaalala sa atin ng abo, mga kapatid, ano ho kayo yung ibig ipahiwatig sa atin ng pagdiriwang natin sa araw na ito? Simple lang, pagpapakumbaba. Pwede niyo po bang ulitin ang salitang pagpapakumbaba? Parang mahina. Isa pa nga po, pagpapakumbaba. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, isang bagay po na mahirap gawin ang pagpapakumbaba. Dahil ang mundo, lagi tayong tinuturuan maging mataas, maging mayabang. Pero mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay iba sa pagpapahiya. Tandaan natin mga kapatid, kung anuman ang meron tayo, hindi lang dahil magaling tayo. Kung anuman ang meron tayo, hindi lang dahil pinagsumikapan natin ang bagay na ito. Bagkus kung ano ang meron tayo, ay dahil yan sa kabutihan at awa ng Diyos. At kung ganoon ang disposisyon natin mga kapatid, ang puso po natin ay puso ng puno ng pagpapakumbaba. Dahil kung nagpapalagay ka ng abo, hindi ibig sabihin yan mga kapatid, na mas mabuti ka na sa ibang tao. Ang pagpapalagay ng abo, hindi nangangahulugan na mas banal ka na sa ibang tao. Kahit punuin pa natin ng abo ang iyong mukha, hindi yan mangangahulugan na mas mabuti ka sa iba. Bagkus ang pagpapalagay ng abo, hudyat po yan ng pagpapaalala sa atin na merong Diyos na mabuti. At sa kabutihan ng Diyos, tunay tayong pinagpapala sa kabila ng ating mga kahinaan. At kung ganun ang pag-iisip natin, yun po ang tinatawag na pagpapakumbaba. Kailangan natin ng Diyos, umaasa tayo sa kabutihan ng Diyos, umaasa tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya, oras na nilagyan ka ng abo sa iyong noo, magpakumbaba ka. Huwag kang magyabang, huwag kang maging mapagmataas. Dahil balang araw, pare-parehas tayong magiging abo. Yun po yung una. Pangalawang bagay na pinapaalala po sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, na ang lahat po ng bagay ay hindi lamang po isang palabas. At ano pong ibig sabihin ng isang palabas? Madalas, kapag panahon ng Kwaresma, ang dami-dami nating mga aktibidad. Madami tayong ginagawa bilang mga Kristiyano at Katoliko. Ano po ang mga ginagawa natin? Tuwing araw ng Biyernes, anong gagawin? Mag-aayuno. No? Mag-a-abstain tayo sa pagkain ng karne. Tuwing araw ng Biyernes, ano pa po ang ginagawa natin?
magdadaan ng krus. Ngayong panahon ng Kwaresma, marami sa atin ang magbibisita iglesia. Pero mga kapatid, maganda po ang mga gawaing ito. Pero tunay na magiging makabuluhan ng mga gawaing ito, kung titingnan natin ang mga bagay na ito, ay hindi lamang isang palabas. Ngunit makita natin na ang mga bagay na ito, ginagawa natin para kanino? Sa sarili natin? Hindi. Makita natin na ang ginagawa natin ay para sa Diyos. Madali ho ang magsenakulo. Madali hong saktan marahil ang sarili. Madali hong mag-ayuno. Madali hong tumulong marahil sa iba. Pero ang mas mahirap ay kung paanong baguhin ang sarili. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi palabas, kundi ang panahon ng Kwaresma, pagtingin sa kalooban. Marahil pwede kang maging mabait at banal sa iba, pero ikaw ang nakakaalam kung anong klaseng pagkatao at puso meron ka. Hindi mo maitatago sa Diyos kung ano ang laman ng iyong puso at kalooban. Kaya nga, di ba yan ang pinaalala sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo? Ang nakakaalam lahat ng bagay, walang iba kundi ang Diyos. Kaya wag mo lang pagtuunan ng pansin, mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, yung mga panlabas na gawain. Ngunit ang pagtuunan mo marahil ng pansin kung paano mo mababago ang iyong puso at kalooban. Baka nga, dasal ka ng dasal, pero hindi naman nagbabago ang iyong asal. Baka naman, estasyon ka ng estasyon ng krus, pero sa puso mo, hirap ka namang magpatawad. Baliwala ang lahat kung makikita natin na ang panahon ng Kwaresma, isa lamang palabas. Dahil ang panahon ng Kwaresma ay pagtingin sa kalooban. Malinaw po ba yon? Parang masama po kasi ang tingin nyo sa akin. Ano? Parang hindi nyo katanggap-tanggap yung sinasabi ni Father, pero marahil mga kapatid, panawagan po iyon. Hindi po ito isang malaking palabas, ngunit panawagan na tingnan ng kalooban, magbalik loob sa Panginoon. Mga kapatid, panghuli, ang panahon ng Kwaresma ay panahon na tunay tayong tinatawag magpakabuti. Alam niyo po, nakakatuwa po, Hindi ko nga alam kung nakakatuwa o nakakalungkot po. Sino na ho ang nagpapahid ng abo? Marami na ho ako nakita, Nagpahid ng abo. Pero pagkatapos sumamaya, saan ho kayo pupunta? Uuwi na po kayo? Saan ho kayo pupunta? Siguro, buhusan nyo, mamamalengke, mamimili, babalik sa trabaho. Tama po ba? At pagdating nyo ninyo saan man kayo pupunta, proud na proud po kayo, di ba? Nagsimba ako, may krus ako. Tama po ba? Kasabay minsan ng paglalagay ng krus sa noo natin, minsan hindi naman natin tinutupad kung ano ang panawagan sa atin sa araw na ito. Ang laki-laki ng krus mo, kumakain ka naman sa Jollibee. Kumakain ka naman ng karne. Minsan nga, ang laki-laki ng krus mo sa noo, pinagchichismisan mo naman yung kapwa mo. Sinisiraan mo naman yung kapatid mo. Baliwala ho ang abo kung hindi yan magpapaalala sa atin na kailangan nating magpakabuti. The ashes being imposed on our foreheads, the cross being imposed on our forehead, reminds us that we should not only perform things, but it reminds us to be good.
Kaya marahil nilagay yan sa noo upang laging ipaalala sa atin na kailangan nating magpakabuti bilang isang Kristiyano at Katoliko. Huwag ka nang magpalagay ng abo sa noo kung hindi mo naman kayang pigilan ang iyong pagmumura. Huwag ka nang magpalagay ng abo sa noo kung hindi mo naman kayang pigilan ang iyong sariling mag-isip ng mali sa iyong kapwa. Huwag ka nang magpalagay ng noo, ng krus, ng abo sa iyong noo kung hindi mo naman kayang pigilan ang iyong bibig na magsalita ng pangit sa iba. Mga kapatid, ang krus sa ating noo ay pagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos nagmula sa kanyang kabutihan para sa atin. At kung taglay natin ang kabutihan sa puso natin, tunay nating inihahanda ang ating sarili pagpasok ng mga mahal na araw. Gamitin po natin, mga kapatid, ang 40 araw na ito na tayo maging handa at sa ating paghahanda, nandoon dapat ang pagpapakumbaba. At sa ating pagpapakumbaba, hindi lamang ito isang palabas, kundi isa po itong pagtingin sa ating kalooban. At oras na nakita at nasuri na natin ang ating kalooban, nawa ang hamon sa atin, tunay tayong magpakabuti. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, isa lamang po ang hamon sa atin, bumalik kung paano tayo nilikha ng Diyos. At paano ho tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos na puno ng kabutihan. Let us go back where we started. And all of us were created by God to be good.